May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping closure. Ano nga ba ang closure? Yes, friend kong Bibi. Ito ay isang uri ng diskusyon kung saan ay tatapusin na ang dapat tapusin ng dating magkarelasyon. Take note ha, tatapusin, hindi muling bubuhayin. Yung iba kasi ginagawang dahilan yung salitang closure para lang magkaroon ng rason para makipagkita sa ex eh. Ay, gawain mo ha. Yan, 'di ba? Ang usapan closure, 'di ba? So bakit hindi naman kayo nag-usap? Ha? Nag-Netflix lang kayo sa kwarto niyo. Ibang closure yung ginawa niya. Ay, closure ng pinto sa kwarto. Ay. Ano yan, be? Ano na? Huling alaala pa baon? Gano'n. Yan ang sinasabi ko sa'yo, ha? Lalo na sa inyong mga magjowa. Niloloko nyo yung mga sarili ninyo. Ang hilig-hilig ninyong makipaghiwalay, makipag-break, mag-alok ng break-up, tapos hindi nyo naman pala kayang panindigan. Hindi naman pala kayo sigurado. Ang ending, nagiging on and off yung relasyon ninyo. Diba? O, wag makipag-closure kapag hindi sure. Kasi for sure, makikipagbalikan ka pa. O di sayang lahat ng litanya mo sa drama ninyo. Diba? Pati luha mo na binuhos mo, nilabas mo. Kung iba na lang yung nilabas mo. Hindi, yung ibang emosyon like saya, ganyan. Ikaw naman, o diba, like, example, nasabi mo na sa mga kaibigan mo, na broadcast mo na sa pamilya mo na, hiwalay na po kami na ganito, ganyan. Kaso hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos, pero magko-closure na po kami. Tapos na nag-closure, ay, hello po, mga tita, tito, mama, papa, lolo, kuya. Bati na po kami ulit. Okay na po kami ulit, napatawad ko na siya. Ang bilis ng shift, diba? O kaya minsan, hindi naman to nag-work sa lahat. Kasi sabi nga nila, diba, nung iilan is, having no closure is the closure itself. Wala nang dapat pag-usapan. Kapag napagkasunduan ninyo ang isang hiwalayan, yun na yun, as is, so be it. Sapat na yung naghiwalay kayo kasi parehas nyong ayaw na. Sapat na yung wala nang dapat pag-usapan pa. Sapat na yung hindi na kayo muling magkita. Kasi para saan pa? Kung mutual naman na yung decision ninyo sa isa't isa na maghiwalay na kayo at malaya na, para saan pa at mag-uusap kayo? Ano yan? Parang kumain kayo sa restaurant tapos kailangan yung isettle yung bill. Ganon. So it doesn't work for everybody. May ilan siguro may kailangan talagang pag-usapan. Halimbawa, meron kayong mga properties na kailangan paghatian o hindi naman kaya mga anak na kailangan ninyong pag-usapan kung paano ang magiging kalakaran na aalagaan, diba, kikitain, paano sa pag-aaral, ganun. Pero kung wala naman kayong ibang responsibilities na malalaki at dalawa lang kayo sa relasyon, wala kayong ibang iniisip, ay di hayaan mo na. Lalo na yung mga 1 month lang naman na maging jowa. Kasi at some point, diba, it might help you para mas makapag-move on agad. Yung hindi mo na muling makikita yung taong nagpakirot ng puso mo, dumurog ng puso mo, sumugat sa puso mo. Diba? Kung ano man yung huling memories mo nung kayo pa hanggang sa matapos, so be it, yun na yun. Wala nang dapat pang idagdag. Wag mo nang dagdagan ng extra drama. Wag mo nang dagdagan ng extra sarap. Walang ganun, ha? At make sure na malinaw sa pagitan ninyong dalawa na kayo ay hiwalay na. Yan. Diba? Dapat lang na malinaw yan. Wala mang kontratang pinirmahan, dapat malinaw yan. Kasi mamaya, after 2 years, may biglang maghahabol.
Yan ang sinasabi ko, 'di ba? Sasabihin, hindi pa naman tayo break bakit may jowa ka ng iba? Ay, tanga. 2 years nang hindi nag-usap at walang pansinan tapos akala niya sila pa. Nakakatawa ka. Diba? Ano yun? Lumipas yung 2 taon, nag-Valentine's, nag-Pasko, nag-birthday ninyo. Wala kayong usap-usap tapos nag-expect ka na kayong dalawa pa rin talaga. At sinong ka-mansary mo? Sinong ka-anniversary mo ng 2 taon na yun? Di ba kaya dapat lang na maging malinaw ang lahat bago ka makipaghiwalay sa isang tao officially para naman sa dulo hindi ka mukhang tanga, hindi ka mukhang ewan, 'di ba? Kaya dapat clear para naman masabi mo rin sa sarili mo na finally pwede ka na ulit makapasok sa isang bagong relasyon, pwede ka na ulit magpapasok ng bagong tao sa buhay mo para rin naman no, hindi kung kailan may bago ka ng jowa tsaka ka lang makikipag-closure sa ex mo. Nako! Gawain din ng iba yan, oy. Diba? Yung kung kailan may jowa na siya, tsaka siya magpapaalam na, babe, nag-chat nga pala yung ex ko. Sabi niya, baka daw pwedeng magkita kami dun sa Gotohan. Kasi gusto niya daw mapag-usapan yung aming nakaraan. Closure, kumbaga. Kung ganyan, wag ka nang umuwi. Diba? Kainin nyo lahat ng goto dun sa Gotohan. Diba? Kasi kung ako yung jowa mo tapos ginawa mo yun, ay be, wag na kayo mag-closure. Sinasabi ko sa'yo, magbalikan na lang kayo. Nakakahiya naman kasi sa inyo, no? Baka ginugulo ko yung storyline ng love story nyo. Kaya again, mga yes friend, paalala po na ang closure po at break up ay magpinsan lang yan, ha? Sa madaling salita, isasarado na ang libro, ubos na ang pahina, tapos na ang kabanata. Ha? Ganun yun. Tapos may iba dyan sasabihin, DJ Biboy, paano yan? Gusto ko may book to yung love story namin. Bugs. Bahala ka na dyan sa buhay mo. May love life din naman ako, ha? Sarili ko ng love life, di ko makasikaso yung sayo pa. Bahala ka dyan. Malaki ka na. Yes, friend. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.